Ayun. So, good evening sa guys. Ngayon po ay March 25, 2025. So, talagang hirap yung yung index natin. Laglag na naman tayo ah. Tapos medyo malakas yung net foreign sell. 604.51 million plus kahapon is more than 200 million. So, halos 1 billion ulit yung nakalabas dito sa market natin. So, may pondo pa rin naman nasa 1 billion na net foreign buy sa market natin. Pero ang pangit ng galawan ng mga blue chips na stocks natin. So nag-drop ulit tayo 6,159.85 at negative 0.52%. So parang baliktad yung galaw natin sa US market. In-expect ko kanina mas maganda sana yung galaw natin pero umaga pa lang talagang pabagsak yung index natin kasi yung US market kagabi medyo malakas yung talbugan mga tech stocks yung mga namumuro kagabi sa US market. So nag-close nga sila is medyo maganda pero baliktad yung galaw natin sa kanya. So baka inversely correlated yung yung market natin kumpara sa US market kasi kung market sila bumababa yung galawan ng ating index. Anyway, tingnan natin mamaya. So dahil medyo malakas yung yung galawan ng US market kagabi. So yung futures na nakita natin is medyo mapula naman siya. Okay? So balita sa Pilipinas, hindi ako nakabalita eh. Meron ba tayong negative news sa Pilipinas? Bakit ang lakas ng drop ng index natin? Lakas naman makatrap ni Philippine Stock Exchange. Medyo nag-dowgy siya. Yung itsura niya kanina, medyo lumaban siya sa pre-close siguro to. Kailan binuhusan kasi ng foreigners sa market. Tingnan natin kung mag-bounce tayo and then gawin niyang higher low yung index natin. Kaya maganda makita mag-bounce yung market natin for tomorrow's trading and hopefully kasi ilang araw na, di ba? Pangatlong araw na malakas yung buhos sa mga pickups na stocks natin. Yan. So nalaglag yung mga paborito natin dito, si Jollibee minus 3%, si SCC minus 4%. So mas malaki pa yung drop niya kumpara sa dividends na binigay naman nila. Okay? So mas marami pa rin yung yung red for today's trading natin. So majority ng pag-usapan natin is laglag yung mga stocks natin. Okay? So anyway, review na lang natin. So PhilWeb, eto, at least meron siyang good news. So, nagkaroon siya ng bounce na 2.16%. Nag-drop ulit siya kanina umaga, pero bumawi siya ng closing natin. Tignan natin bukas. Maganda makita kung mag-bounce to. So, meron siyang 417.93K net foreign buy. Tapos si SEC natin, so nagtatakbuhan na. So, kinakain na rin niya yung yung dividends na binigay niya. Mas malaki pa yung drop niya bago siya magkaroon ng announcement. So, kahapon 4% and then another 4% ulit, negative 4.59%. Tapos, net foreign sell pa siya ngayon, negative 22.99 million. Ayan. So, antay na lang ulit mag-bounce si SCC natin. Tapos si dito, another drop. Pabalik niya ata to ng piso ah. So, negative 4.51%. Wala na rin siya masyadong momentum. So, plus 2.94 million net foreign buy. So, ito si Keeper. Medyo maganda yung galaw niya. Meron siyang volume kahit pa paano. Maganda yung volume niya eh. So, plus 4.08%. And meron siyang 9.05 million net foreign buy. So, si Plus natin, paborito natin, kinain na rin niya yung breakouts niya. Last time, ang laki ng drop niya, more than 10% na. So, negative 4.10%. Yung 80% ko sa kanya, naging 60% plus na lang eh. So, laki na drain up na niya simula sa peak. Negative 75.63 million. Ayan, mukhang buhos to ha. 75.63 million net foreign sell. Tapos si APX natin is, ayan, nag-bounce din siya kanina, no? So, baka baliktad naman bukas, no? Tignan natin na yung galaw ng market. So anyway, pag bearish si US market, makyat si EPX. So tignan natin bukas kung anong galawan ng US market. So nag-up siya 1.24% and meron siyang 6.06 million net foreign buy. Okay? So overall picture, sobrang hina ng galawan ng market natin. Disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or mag-call ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence lang po kung anong stocks
yung gusto mong bilhin naman. And then follow mo ako lagi dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para updated ka sa reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So sa mga nakasubscribe, maraming salamat po. Check mo lang yung mga reviews natin. So top line, ongoing na yung initial public offering hanggang March 28 si call. Sa pag-subscribe, PSEEC yata yung hanggang March 31. Okay, so andyan yung review natin. Company reviews, mga sample trades sa market. Check mo na lang po. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and PSE stock market studies naman. And then follow mo ako dito sa ating Palab Trader, crypto ko to, para sa mga play to earn games natin. So meron tayong post ng mga nakarang araw dyan. So check mo na lang. Tapos si Facebook account, yung ating mga social media para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page, Bulikipig yung mga articles natin sa local market. So check mo na lang po. Ano ba yung balita natin? For today's trading, wala yata ako masyadong nakita na good news sa Philippine markets. Ayan. Foreign funds bought. China Bank, Netrobank, Union Bank, MFC, PSE, SLF, Alter, AP, CREC. Kailan kayo breakout to? Meralco, GSMI, si Meralco pa-breakout din eh. GSMI, Keeper, URC, AC, Aboites, DMC, Converge, dito MAC at saka si STI. So foreign funds sold, BDO, BPI Security Bank, ACN Manila Water, SCC, CNPF, DNL, dami. Emperador, AC, Asia, ATNB, Ali, Eritz, Crete, Globtel, Cebu, ICT, Bloom, at saka si Plus. So ito yung closing natin sa market kanina. Ano nangyari dito? Ang daming mapula ulit dito sa mga stocks natin. So nangunguna yung nabigay ng dividends na si SCC. So negative 4.59%. Avoites Equity Ventures minus 3.86. Laglag na naman yung mga ports natin nito. DMC minus 3.13. Jollibee minus 3%. GGS minus 2.99. Monde minus 2.41%, and the rest. Ang daming nilaglag. Tapos URC positive 1.93%. Pure Gold 1.35, A-Reach 1.15, SMPH ba ng bounce 1.08% lang naman. Okay? So si Emperador pa konti-konti umakyat 0.96%. Okay? So yung ating galawan sa buong market is ang laki na naman ng lumabas. So 604.51 million net foreign sell. Sino tinamaan? May hindi tinamaan. No? SEC, si Nickel, nakita ko nag-drop. So lakas ng drop ngayon dito sa mining stocks followed by holding firms, yung mga big caps natin na negative 1.42%. Ang berde lang natin is property, gawa siguro ni SMPH, nag-up ng 1%. Okay? Tapos si Ayala Land Logistics subsidiaries acquired two logistic parks located in Pangasinan and Iloilo. Sino pa? Top, an underdog player in retail, oil, and gas. Ano bang sabi ni CL Financial dito? So, hindi ko nakita. Ito yung market, public flow 22%. Ito na rin yung mga na-vlog natin eh. So anyway, the offer period will be held from March 24 to 31, 2025. Underdog siya kasi siya yung pinakamaliit yung public float. Rather, yung kanyang market cap dito sa mga oil stocks natin. Okay? So kanina, okay, so talagang pangit yung galaw. SEC umabot pa pala ng 5% na drop. DMCI Holding announces cash dividend of 0.6 peso per share. Si Megawide, yung mga ano niya, mga preferred shares niya, ang lalaki ng dividendo, 7%, 7.6, 7.9, tsaka 8.2%. Pero kung sinabayan naman ng pagbagsak ng price, baliwala din. So, kagaya ng parang nangyari dito kay SCC, di ba? So, namigay siya 5% dividends. Kinain naman niya from the last 2 days na trading natin. Okay? So, ito yung kanina, umaga pa lang, laglag na yung market natin. Jollibee has mandated JP Morgan, HSBC to arrange fixed income investor meetings start March 24. Okay. Tapos, corporate news natin, Jollibee aims to offer a regulation as only 5-year US dollar
denominated senior unsecured guaranteed notes. Max declared cash dividend. Okay, nagka-dividend din si Max. April 10, yung ating ex-date. Tagal pa naman. FH BDO, sign a 10-year loan agreement. CSB, sign a subscription agreement with AMB. Hindi ko nakakita to si CSB. PhilWeb, clarified. Ito pa yata yung ano, ito, pa-drop sa kanya kanina. That they had no interaction with Playtime Group as stated otherwise in article billionario.com. Ayan, si Billionario pala may kasalanan na ito. So sabi kasi ongoing kay Playtime na tama ba? SCC, declared cash dividend. So yan yun. Meg-wide, yung mga regular cash dividend. Ex-date April 9, Meg is set to invest 30 billion to both new and existing office building developments. Okay? So si Meg, ang target niya sa technical is 2.05, current price 1.85. Malapit na. So Jollibee, ano yun? Felix Mining is in negotiation with potential foreign investors. Okay, hopefully makatulong sa mga mining stocks kasi laglag ngayon. DNL subsidiary is studying the feasibility of building its second biodiesel plant. So ang dami ko na post kanina umaga about sa galawan ng US market kasi si Tesla nag-ano siya, umabot siya ng 12% of bounce kahapon. So Ayala Land has launched a digital platform. ASEAN allocated 75 million peso to support its subsidiary ASEAN Technical Services. Okay. Tapos si Seven plans to open a record 500 7-Eleven branch this year. Share buyback si Ali. Lang ayaw umakyat. Trump, US is putting secondary tariff on the country of puro tariff sa Venezuela. So though jumps 500 points as US stocks rallies to start the week on hopes Trump is opening tariff stance. Ayan. So kasi pangit na yung market. Mega-wide Construction declares regular cash dividend. Okay. Tapos sa US equities, pati Bitcoin, umakyat kahapon. Pero ngayon, nag-stabilize lang si Bitcoin sa around 87. Okay? So ito malakas yung galaw kahapon. So Dow Jones 1.42, Nasdaq 2.27 and S&P 1.76%. Ayan. So yung mga tech stocks natin gumalaw kahapon. Okay? So Tesla halos 12%. Umabot siya ng 12% na galawan naman. Okay? So yun po yung mga balita natin. So patalastas ulit yung ating Patreon channel. Yung mga gusto ng guide po sa trading sa Philippine markets, sali lang po kayo dito. Okay? So tingin tayo sa galawan ni Philippine Stock Exchange. Hindi pa rin live si ano no si Instagram sa natin. Ewan ko kung naayos na niya, wala na dito yung yung lumalabas. Meron pa rin ayan. So ongoing pa rin yung maintenance niya. Kaya during trading day, hindi mo makita na gumagalaw si Philippine Stock Exchange Index. Kaya ang ginagamit ko is si Trading View. Ayan. So kasi medyo pero delayed din siya, pero at least meron kang guide. O kung meron kang to Trade Asia, First Metro, sila yung mga live yung yung data. Okay? So okay, hopefully good sign yung Dow G na galaw natin. Okay lang, good vibes pa rin tayo kasi may 1 billion pa rin naman dyan. Pero kailan makabalik naman tayo dito sa MA20 around 6,200 level. Kasi bumalik ulit sa below RSI 50, yung RSI level natin. Tapos pa-bearish na yung direction ng ating MACD formation. Yan. So hopefully, mag-form siya later on ng higher high at saka higher low. Kasi may mga low siya dito eh. So bukas yung bukas siguro mag-decide kung magbabounce na nga ba itong si PSE. Pag lumagapak pa rin tayo bukas, sideways yung pupuntahan ni Philippine Stock Exchange natin. So negative 0.52%, 61 ulit. So talaga matigas yung 6,300 levels natin and meron siya 604 million net foreign sell. May buhos pa nung closing yung market natin. Okay, so nakita natin yung mga blue chips. Sinong winner? Hanapin ko na lang yung volume, si PG. Okay. So nag-up siya naku, pa-breakout pa si So panalong-panalo yung mga CPG holders natin. 5.26% na galawan. Sino pa? Keeper. So ito, solid din yung volume niya at saka breakout 4.08%. Si PNB, breakout din.
Daming breakout pa lang yan, no? Pero mas marami nalaglag. 3.72%. Sino pa? Yung may volume, BLL. Nag-breakout siya, oh. Finally, nag-breakout si BLL natin. 2.6%. PhilWeb, 2.16. Ayan, so nag-bounce sa mukhang may bounce pa ulit to si web natin. Siguro ongoing pa rin yung talks, no? Kasi hindi naman siya totally nag-drop pa. So nag-bounce, kasama pa siya, mamaya pag-usapan natin yung Fibonacci niya, PhilWeb natin. Kasama pala siya sa review. URC, okay, on the way sa breakout, 1.93%. Okay? And the rest. So yung ating laglagan is nickel. Nag-breakdown si nickel, no? Ayun. Nag-breakdown siya. 6%. Si ARA, minus 4%. Wala na. Mukhang patay na yung galaw ni ARA. Negative 4.69. SEC, ang laki naman ng kandila pala natin sa kanya. Oh. Biglang trap. Parang ito pa lang yung effect ng dividends niya. Ayan, okay. Mas maganda pa, nagtipi ka na lang dito. No? And then, kung sumalo ka sa X-date, kinain din niya. So, anyway, for the long term, ayan, para sa mga dividend holders natin. Mamaya, silipin na ulit natin. Dito, nako, pabalik na sa piso dito natin, negative 4.51. Baita, kinain din niya yung breakout niya kahapon na minus 4%. Felix Mining, 59.6. Si Plus, minus 4. Ba't pa-breakdown na lahat ng galaw natin dito? Wala na yata maganda sa mga stocks natin. DMC, minus 3%. Namigay na siya ng dividends. 2.2 at saka 3.12. Buti pa si DMC. Halos 5% lang siya kada bigay niya. Si medyo nalaglag GGS minus 2.99%. So mas marami yung nalaglag for today's trading natin. Okay, balik tayo diyan. Silip tayo ng konti sa global markets. Ayan. So maganda yung galaw ng US market kagabi. Kaya nga okay na pagtaka bakit si PSE hindi siya sumunod bagkos mababa tayo ng more than 1% na drop kahapon. So, siguro baliktad. So, kapag umakyat si US market, bumabalik sila doon. Hindi umalis sila sa Philippine market. So, pag bumabagsak si US market, so siguro ayaw nila diyan, punta sa Pilipinas, yung mga uh, majority ng mga traders natin. Okay? So, tingnan natin bukas. Dapat pala mamula dito sa US market. So, S&P futures 0.01, Dow futures negative 0.06, Nasdaq futures negative 0.04. Ayan, malakas din sa European stocks. Tapos dito sa maliban dito kay Hong Kong, halos lahat is verde dito sa Asian markets. Okay. So tayo lang. Bitcoin 87K, ayan, so sa sideways lang siya. Si Dacho, nag-up siya ng 5% pala. Ethereum 2.06K, tapos si XRP 2.43, BNB 638. Okay? So yun yung mga galaw natin, sideways lang si crypto. So balik tayo dito sa chart. Mukhang titis muna tayo sa puro drop dito sa market natin. Okay? So pag-usapan natin yung trending stocks. Okay, so unahin natin si PhilWeb dito sa listahan natin. Mukhang maganda yung nangyari dito sa bounce niya. Meron ba Fibonacci to? Tingnan natin. So nag-ano siya, pero bumagsak siya kanina umaga. Sukatin natin. Non-shakeout muna talaga eh. So nag-drop pa 10%. Laki din, no? Bago siya nagkaroon ng bounce, kung naka-bottom pick ka, panalo, Pero bihira naman magawa yung bottom pick. Ayan, sakto siya sa malapit sa 0.618 pala siya. Nagkaroon ng bounce. Okay. So, ang next na resistance, gamitin na lang natin Fibonacci. Meron siyang so siguro baka pag meron tayong bounce, close the gap muna tayo sa 2.6. Ayan, tignan natin. Kasi minsan naman yung mga balita niya, lumabas na kasi yung balita, di ba? Bakit siya na-hype last time is dahil doon sa yung ating si Playtime. So may rumors kasi ng backdoor listing. Pero minsan, yung mga rumors naging totoo. So ngayon ayaw niyang aminin o sabi niya wala talaga. Pero saan ba nanggaling yung report na yun kay bilyonaryo ulit. So nagsisinungaling ba si bilyonaryo natin? So tingnan natin yan
for the coming few days. Kung bumalik yung rumors, pwede siyang makarecover. So siguro maganda na kung mabalik siya dito sa ano sa 3 pesos until o bago mag 3 pesos until ma-confirm niya yung news natin. So ngayon lalaroin siguro ng mga traders si PhilWeb natin. So watch out doon sa close the gap natin, baka mag-retest bukas. Tignan natin. Kaya medyo nakakatakot talaga pag rumors lang yung yung usapan eh. So 2.16% okay nag-bounce siya. Pero ako, kung tinitingnan ko yung chart niya, incline naman ako for bounce tomorrow's trading. So, tanong lang, close the gap nga lang ba? And then, magkaroon ulit siya ng doji. So, tignan natin bukas. So, meron siyang 417,000 net foreign buy. Ayan. So, anyway, good para sa mga holders natin na naiwan dito sa trap sa bandang taas. Napagod na kasi dito sa bandang taas. So, ganyan na lang muna. 2.6, close the gap tayo based sa Fibonacci. And then, tingnan natin yung mga susunod na galawan niya ulit. Okay? So, hopefully mag-bounce kasi ang dami inipit ni yan. Laki ng drop niya, di ba? 29% yung nung isang araw. So, ngayon, ito naman si SCC natin, pangalawang drop natin ng 4%. So, na-price in na yung dividends natin na 5% sa kanya. Mas malaki pa, 8% na yun, yung total drop na nangyari sa kanya. So, nag-bounce siya, nagkaroon siya ng konting support dito sa MA 100. Kaya lang, syempre, ang inaantay natin sa kanya, pero ugali niya talaga, no? Ugali niya mag-drop sa MA 100 niya, no? Nagiging support yung MA 100 natin. Kaya lang, wala pa yung kailangan natin doji bago natin masabi kung yan na yung bottom niya. Baka meron pang drop eh. Kasi wala pa yung X-date eh. Malayo pa nga eh. Nagda-drop na yung price action natin sa kanya. So, negative 4.59%. Titingin lang muna ako sa support dito. So, tapos sa negative 22.99 million net foreign sell. So, mas panalo siguro yung mga nag-sell dito sa malapit sa peak area natin dito sa around 38 pesos. Ayan. So, mahina kasi yung market. Ayan. Kasama na yan sa risk na pamimigay niya na dividends. Siyempre, pricing niya plus pangit pa yung galawan ng market natin. Okay? So, isa siya sa mga cost ng drop ng mining sector natin. Next, mga kadito natics. So, panalo pa naman yung mga nag-stock rights offering sa kanya kasi piso, no? So, parang lalabas piso na yung pinaka-support level natin kasi bukod sa solid yung candle natin, solid din yung yung trend niya na pabagsak. So, kailangan talaga ma-alert ka na, no? Pag medyo matagal na, hindi makalampas sa MA9 or 20. So, anyway, nag-expect na ako sa kanya ngayon dahil malapit na siya dito sa malapit na sa oversold condition. Nag-expect na ako na ipatak na niya sa ilalim ng RSI 30. Pag umabot diyan, so possible na revisit natin tong 1.16. So siguro kung maganda si market, pwede pa i-retest niya ulit yung dito sa around 1.37. So negative 4.51% and 2.94 million net foreign buy. Ayan. So malulugi. Malapit na malugi si yung Singaporean investor natin. Kaya dito kapag umabot siya sa piso. Kasi piso yung bili niya last time naman. Ayan. So kulang na kulang. Walang balita rin si dito natin. Ano ba project niya? Para naman mapag-usapan natin siya na meron siyang ginagawa kahit papano. Okay? Next, si Keeper, eto panalo. Medyo solid yung breakout natin. Saglit. Naalala ko lang si Baita, nasabi ko rin kasi yung word na solid last time. Kinain din niya yung gain niya. So anyway, dito muna tayo kay Keeper. So ayan. So strong naman yung niya, breakout. Meron pa ba tayong 52 weeks high pa? Oh, okay. May gap pala tayo dito na malaki sa kanya last time. Nagkaroon siya ng price adjustment last time eh. So anyway, pero kung ang price adjustment natin is 1.7 last time, panalong-panalo pala yung no, mga nagbilihan last time. Matagal nga lang, no? Ayun, no, naka-up na siya ng 42%. So since gap, wala tayong makita resistance area dyan. So ito na lang, trend channel na lang kasi parang ito naman yung susundan niya. So tapos may parang momentum siya, no? Kasi always above ng MA 100 yung yung price
action natin sa kanya. Ayan. So, yan na lang po. Gagamitin natin as reference. Ayan. So, nasa bull side siya ng market. So, based dito, kung i-extend ko to, 2.7 yung pinapakita niya anyway. Masyado malayo pa. So, tingnan natin. Mga 7. Siguro realistic naman. 7%. Okay. So, ganyan na lang muna yung tingin natin sa kanya. So, support is itong green line natin. O, kung hindi mo makita. Ito. So, nasa 2.4 yung support level. 4.08, medyo solid kasi meron siyang 9.05 million net foreign buy. Okay? Next. Nako, ka-plus. Ano ba to? Ito na ba? So, laki din ng ano, laki din ng buhos niya. Okay. So, negative 75 million, no? Laki, no? So, 4.10% na drop and yun, biglang sumailalim din siya sa ano, RSI 50. Hopefully may bounce bukas. Mukhang malalim-lalim tayo. Baka mag-retest tayo sa ano, 32 pesos pag ayaw niya. So, nagre-resist sa 37 pesos. Ito naman talaga. 32.58 yung pinaka-next na resistance level. Okay. Kung maging kagaya niya si Keeper, lagyan natin to dito. So, MA 100 yung mas malakas na support level niya. Pero ang first na pwede nating pagkawanan ng support is dito sa around 32.5. Okay. So, delay din yung effect niya, no? So, meron siyang dividends na 2% pero ngayon lang siya nagkaroon ng medyo malaki na rin to kasi nakikita-kita ko yung ano yung hawak ko na stocks dito is 80 plus last time. Ngayon nasa 60 plus na lang siya. So malaki na rin yung drain up ni plus natin more than 10% na rin siya. Okay? So ang laki ng range niya, no? Tingnan natin, hopefully hindi naman umabot diyan. Sideways lang, bounce bounce, drop bounce until mag-breakout ulit tayo dito sa 37 pesos. O baka nag-aabang na ng ano ba tong earnings natin sa kanya? Wala pa wala pa yung pero meron na siya, 'di ba? Yung annual earnings. Pinakaitan na rin niya. Okay, so ganyan na lang muna, medyo bearish ng konti. Next, yung ating APX. Okay. So medyo lumaban siya, medyo strong yung bullish ng konti siguro yung mga traders natin dito. So ito pa rin titingnan ko sa kanya. Malaki ba? Okay, may trading channel tayo dito sa malapit sa MA 20. Binababa ko muna kasi pangit yung yung galaw ng market natin from the last 3 days na trading natin. So 1.24%, yun, lumaban siya. Tingnan natin kung mag-breakout ulit siya bukas and 6.06 million net foreign buy. So ang palaban naman nitong si APX, maganda kasi yung earnings niya. Si PX naman, ang nilalaban niya is yung investor na papasok sa kanya. Ayan, kaya nandiyan pa rin siya sa MA 9. Okay? So, ganun na lang muna. Medyo pangit talaga yung galaw natin. Balik na naman tayo sa 6,100. Meron ng pag-asa doon sa 6,300. Pero, ayan, 3 araw ng drop yung mga blue chips ulit natin. Okay? So, yun na lang muna. Hopefully bukas okay na yung chart ni Instagrams. Maganda rin siya kasi sa yung pag-screen ng ganito, yung mga percent changes natin. Kahit delayed siya, di ba? Kasi mabagal naman yung galaw ng majority ng mga stocks natin. Okay? So, yun na lang muna. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Check mo na lang yung IPO review kay Plus. And crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.